Magandang hapon guys. Nais ko lang bigyang pansin itong isang problema ng aking viewer sa YouTube ko. Gumawa siya ng window machine, tatlong window machine yung ginawa niya. Nandito nga sa picture, no, pinadala niya. Dalawang dishwashing at saka yung sa gitna, ito yung popcorn or fabric conditioner window machine. So nagawa niya ito dahil sa pagsunod niya sa aking mga tutorial videos. Tapos sa umpisa, okay naman yung operation niya. Pero habang nagtagal, medyo nagloko-loko na yung window machine niya. At yun ang dahilan na hindi na stable yung pagbigay ng timer. Minsan sumobra yung pag-dispense at minsan kulang. Ang nangyari kasi, may naghulog daw ng 5 pesos tapos yung dispense niya 150 ml. Pero nung naghulog ng 5 pesos, sumobra sa 150 ml. So, sabihin na lang natin na dumubli yung time kasi sumobra. At nung in-adjust niya ulit, no, in-adjust niya, dinikrisan niya yung time at may naghulog na naman tapos kulang na yung dispense niya. No, hindi na umabot ng 150, doon nagreklamo yung mga customer niya. Tapos inulit-ulit, iniiba-iba niya yung time. Kung hindi pa niya iniba yung time, may time din na mag-dispense siya ng tama. Pero ngayon, sayang naman yung business niya, so ating bigyang pansin ito kung bakit nagkaganon. Ito kasing timer na ito guys, no? Itong timer na ito, napaka-sensitive po, no, ng timer na ito. Basta yung mga device na coin operated, no, yung mga timer nila sensitive yan. So may tendency na mag-iba-iba yung time, minsan dumuble, minsan tama. So ang i-explain ko lang kung bakit mangyari ito, no. Ito kasing timer na ito guys, no, lalo na itong pump, no, itong pump na ito, dito siya nakasaksak, dito sa queen slot, dito yung sa power in, at dito nakasaksak yung pump. So pag may naghulog ng barya, yung pump dito siya kumuha ng power sa loob ng board. So para bang nag-aagawan sila ng power supply. Alam mo itong pump, medyo malakas ito guys, no, malakas ito. Halintulad na lang natin ito sa isang starter ng sasakyan, no. Kung driver ka, yung mga driver nakarelate nito guys, na pag nag-start ka ng engine mo, tapos nakabukas yung lahat ng ilaw, naka-open yung mga sound system, so mapansin natin na pag start mo, medyo magdidim yung lights at yung sound system, no, magdidim yung lights. So ibig sabihin, yung power ng battery kinuha lahat sa starter ng ating sasakyan. So ganito rin dito guys ang nangyari. Pag umandar itong pump, pag may naghulog ng barya tapos umandar itong pump, parang hinihigop niya yung lahat ng power dito sa board. Kaya magluko-luko itong timer. Minsan dumubli yung time, minsan pero kadalasan dumubli yung time, no? Dumubli yung time, mag-malfunction siya. So meron akong solusyon dito, no? Ito yung diagram niya, no? Sa ganito sa in-explain natin, no? Dito yung pump, dito siya kumuha ng power sa loob ng board, at dito yung power supply, siya nung nag-supply, dito yung power in. So paghulog ng barya itong pump, lahat ng power dito sa board, kukunin niya lahat, higupin parang starter ng truck. So kaya magluko-luko itong timer, no? Magluko-luko siya dahil sa parang nag-aagawan sila ng power. So ang solusyon niyan, no? Dito isa lang yung power transformer natin. So gawin natin itong dalawa, no? Dito tayo, mayroon akong isang diagram. So i-explain ko lang guys, no? Lalo na yung sa Cebu. Gagamit tayo ng dalawang transformer, no? Ito yung unang diagram natin dito. Dito yung transformer, dito yung board. Tapos pangalawang diagram natin, gagamit na tayo ng relay, no? Bus relay. Gagamit tayo ng bus relay na 30 amperes. Ayan. Tapos gagamit tayo ng another na transformer or power supply, no? Ito yon 2 amperes, oh. At yung dito 1 ampere lang. Pwedeng ganito, 1 ampere.
yung sa dito. So, iba yung power supply dito sa board at iba rin yung power supply dito sa pump. Nasaan na yung pump? So, iba yung power supply dito sa pump. So, sa ganon, hindi na sila makagawa ng power supply kasi itong pump meron siyang sariling power supply at itong board meron din siyang sariling power supply. So, okay na yung 1 ampere dito. Tapos dito, kailangan talaga dito sa pump 2 amperes na transformer kasi yun ang requirement niya. So, 2 amperes. Now, ganito ang mangyari. I-explain natin itong ating diagram. No? So, dito yung sa Queen slot. So, sa tuwing may maghulog ng barya, so, itong power supply, dito lang, no? Siya mag-supply ng power. No? Dito lang siya mag-supply ng power. So, at itong power supply natin, guys, no? Ginamitan natin ng relay. No? Ginamitan natin ng relay kasi itong power supply na ito, transformer, gawin natin itong momentary, no? Momentary ibig sabihin para lang sa karwas, no? Yung sa karwas, gagana lang itong transformer na ito sa tuwing may maghulog ng barya dito at magbigay na siya ng time. Pero sa standby time niya, no, doon sa standby time niya, naka-off itong transformer, itong 2 amperes. So, gagana lang ito tuwing may naghulog ng barya. So, sa ganitong paraan, makatipid tayo sa power consumption niya. Pwede rin natin gagawin na naka-stay connected siya, tapos ang dadaan dito sa ating relay ay 12 volts. Pero, mas magandang gawin natin, 220 volts ang idaan natin dito sa relay, no? Dito sa number 30 at saka sa number 87, 220 volts. At itong 85 at itong 86, ito yung 12 volts. So, ang gagawin natin dito, boss, no, yung taga Cebu, dito, instead na yung pump, ang ikabit natin dito, itong relay na, no, itong bus relay, yung ikabit natin dito. So, ito yung 85 at 86. Parang gano'n, no? Really? 85, 86. Kasi, may power siyang lalabas dito na 12 volts. So, yung power na sa tuwing may naghulog ng barya, magka-power itong dalawang pin na ito at ang power dito is 12 volts. So, yun ang i-supply natin sa ating relay. Tapos, pag nag-trigger na itong relay, dito pa magkaroon ng connection itong 30 at saka yung 87. So, ganito, yung ating 1 ampere na transformer, wala siyang diode at capacitor, no? Wala siyang diode at capacitor. Ikabit na lang natin diretso dito sa power in, no? Sa power input ng ating board. No? Dito wala siyang capacitor at diode kasi meron na naman dito sa loob. Tapos yung dito, no? Yung ditong dalawang pin, ikabit natin sa 85, yung isa, at yung isang pin ikabit natin sa 86 na relay. No? So, yan ang connection niya. Tapos, itong ating transformer, no? Dito, ito yung 220 volts. Ikabit natin dito sa plug, no? Lagyan natin ng connection papunta dito sa plug, at yung isa, lagyan ng connection papunta rin dito sa plug. Tapos yung dito, yung isang wire, no, ikabit natin dito, no, nakadiretso siya, oh. Kabit natin dito, nakadiretso siya. Tapos dito. Tapos yung isang wire, nakadiretso siya dito. Tapos nagtap tayo dito, papunta dito sa number 30 ng ating relay. So isang connection, papunta dito sa number 30 na relay. At yung 87, no, papunta siya dito sa isang wire, no? Halimbawa dito. So, kano lang ang diagram mo? Madali lang intindihin ito, no? Ulitin natin. Yung transformer na 1 ampere, connect siya diretso dito sa power in ng ating board.
Tapos dito, meron siyang outlet dito. Ayan. So dito siya isaksak sa 220 volts. Tapos, yung isang wire parang nakakabit lang series dito sa kabilang transformer. Tapos yung isang wire papunta dito sa number 87. Tapos yung number 30 nakakonect dito sa isang wire. So madali lang sundan ito, no? Doon sa taga Cebu. So ito lang boss, no? Ito lang yung diagram niya. Siguro kaya mo itong gawin kasi kaya mo nga, no? Nagawa nung isang video, window machine. So itong transformer na ito, magka-power lang ito kung mayroong maghulog. Ayan. Pag walang maghulog ng barya, sa standby time niya, hindi siya naka-connect. So, naka-switch off siya. Pag may naghulog, saka pa siya magka-power. So, ngayon, try na natin, no? Testing natin. So, ito yung board. At ito yung queen slot. No? Saksak natin yung queen slot. Ayan. Tapos ito yung transformer na 1 ampere. No? Ito yung ilagay natin dito sa power in. Ayan. So, naka-connected na ito. Kailangan itong ating transformer na 2 amperes, kailangan siya mayroong diode at kapasitor, no? So, kailangan ating secondary transformer, meron siyang kapasitor at diode. Kasi hindi aandar itong water pump o itong pump kung walang diode at kapasitor kasi DC volt itong ating pump, no? Tapos yung transformer, pag walang diode at kapasitor, AC pump yan, AC volt yan. So, hindi yan pwede. So, kailangan i-convert muna natin from AC to DC sa pamagitan ng diode at kapasitor. So, yan. So, dito, papunta na ito sa bus relay, hindi na ito sa water pump. So, papunta siya sa bus relay, dito sa 85 at saka 86. At yung 30 at 87, nakakonect siya dito sa transformer na 2 amperes. At yung pump, no, yung pump natin, ito yung pump, yung dalawang wire nakakabit dito sa positive, negative. So, try natin kung aandar ba siya. So, nakasaksak na lahat. Ngayon, meron tayong outlet. Ay, ito pa pala, no? Saksakan natin ng bus relay. Yung pag-symbol nito guys, pareho lang din ito sa karwas. No? Yan. So, saksak natin. So, ito na guys, isaksak na natin dito guys sa 220 volts. Ayan guys. Set muna natin yung time sa mga 10 seconds. So, set natin sa 10 seconds. Tapos, maghulog tayo guys ng 5 pesos. Maghulog tayo ng 5 pesos. So, dito na guys, itong transformer na ito, power supply siya dito sa board. At itong transformer na ito, power supply siya dito sa ating pump. So guys, sira pala itong relay guys. Kaya pala ayaw mag-function. Ayaw gumana. Sira Hindi yung pag-testing ito guys sa 8586, gamitan natin ng multi-tester, wala Ayan. So itong relay na ito yung i-try natin. Testing natin sa 85 at 86. Tingnan natin kung gagana ba yung tester.
So ayan oh. So okay itong relay na ito. So itong relay ang ikabit natin dito guys para matry na natin. Ayan. Saksak natin ulit. Ayan, nagka-power siya, no? May time setting siya na 10 seconds. So, hulog tayo ng barya. Try natin kung gagana ba yung pump. Ayan guys. No? Gumana yung pump. Patay. Hulog tayo ulit. Gumana yung pump. So, ayan, patay. I-try natin. Set natin sa DC 50 volts. Ito yung standby time niya ha. Yung sinabi ko na walang power itong transformer pag naka-standby time siya. Now, tingnan natin yung ating tester. Ito yung positive, ito yung negative. Wala siyang power oh. Sa standby time niya. Wala siyang power. So, ibig sabihin, relax. Na-relax itong transformer na ito. Hulog tayo ng barya. Umandar yung pump. Testing natin. Ayan oh. Gumalaw yung tester. May power siya. Patay. Nakapatay yung power. So, ganun lang siya boss, yung taga Cebu. Ganun lang siya. So, hindi na ito mag-malfunction. Hindi na magluko-luko itong timer kasi may sarili na silang power supply bawat isa. So itong pump hindi na siya mag-aagaw ng supply dito sa ating board kaya hindi na maaaring magluko itong ating board. So ganyan lang boss ang gagawin mo boss. So ito yung ating diagram.